So, okay lang bang mag-school agad si baby? Yung lesson agad yung everyday, hindi lang yung laro-laro. Merong quiz, merong project, may grade. Yung mga benefits, ano yung disadvantage, at ano yung take ko doon as a mommy. Ito po ay base sa natutunan ko sa convention namin last April at syempre sa mga na-research ko din. According to Program for International Student Assessment or yung PISA, yung 2022 result na PISA, the Philippines scored below the OECD average in the 2022 Program for International Student Assessment or yung PISA, ranking 77th out of 81 countries in reading, science, and mathematics. Medyo mababa po yun, or hindi siya medyo, talagang mababa po yung score natin. So ito po ay mga 15-year-old mga high school student, I believe, na nag-take ng exam at yung lumabas nga sa resulta, mababa. So, para malinaw, ang sabi ay isa sa apat na Pinoy or Filipino students reach a basic science level 2 proficiency. So, isa lang doon yung nag-excel, dun sa apat. Sa reading naman, 1 out of 4 Filipino din reach basic reading level 2 proficiency. Tumaas na yon since 2018. Yung science naman medyo bumagsak tayo doon. Since 2018, bumaba po siya yung score. And 1 out of 5 Filipino students reach basic mathematics level 2 proficiency. So imagine ninyo, 5 sa mga classmates or 5 sa mga Filipino students, isa lang doon ang nag-excel sa basic mathematics. Ang sabi, kahit medyo nag-improve or nag-increase, mababa pa din yon dahil the Philippines still ranked in the bottom 10 globally. Bakit ganon? May kinalaman ba ang pandemic? Gadget? Yung exposure nila sa gadget? Sa mga kaibigan, sa magulang? O yung pundasyon nila sa edukasyon? Ang recommendation kasi, base sa resulta nito, ay kailangan palitan ng curriculum from a content-based to a competency-based curriculum focusing on foundation skills. So, anong ibig sabihin nun? Ako, hindi ako eksperto dito Pero base kasi sa experience ko before, as a student before, malaki yung tulong ng may magandang pundasyon sa edukasyon to excel in career, in college, or even in post-grad school. So, alam nyo, hindi naman ako matalino, hindi ako gifted. Talagang nag-aaral lang ako noon at nagsimula ako mag-aral ng totoo nung high school. Hindi elementary, not so much. Pero, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga lesson ko nung high school, na-apply ko siya ng college, na-apply ko siya ng medicine, hanggang ngayong doktor na ako, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga lesson ko nung high school. So, I believe na ganun din pag toddler stage, dahil imagine niyo high school hanggang ngayon, more than 10 years yon. So, what more pag nag-start ng mas maaga yung education. So, start pa lang sa toddler stage, meron ng high quality education. After ilang years, 10 years, so probably they're high school already, at baka umangat itong resulta natin sa PISA. Ito, ang sabi dito investment in high quality early education or early childhood education and parental engagement. So dapat may tulong ang magulang din sa pagbibigay ng edukasyon sa bata. So kailangan it's a mix of parental engagement and yung school mismo. So, 50 years po ito, long-term benefit kapag naumpisahan ng mas maaga yung school ng anak mo. It says it promotes social mobility, reduce social costs, more effective, less costly than later life remediation, and it extends beyond enrollees. So, madadamay pati yung mga sibling, mga magulang, at sa mga anak nila mismo. So, parang ang sinasabi is, hindi ka magiging pabigat sa society. No? Real talk lang, ganun talaga. Ito, honestly speaking, dahil nga kaka-research ko lang at ngayon ko lang nalaman na may Republic Act pala. Ang tawag is the Early Years Act of 2013. Dito, sinasabi na ang pagko-convert ng daycare center to a child development center under the LGU. And it involves
formalizing services for children age 0 to 4 in compliance with Republic Act 10410 and the new Republic Act 12199. So kung napapansin po ninyo, nag-iiba po yung curriculum natin. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate dahil hindi nga ako kulang ang expertise ko dito. Ito yung may mga early learning program. Dito naglaro-laro sila. Yung mga play school. Meron din infant toddler early development program. Ito yung mga 0 to 2. Ina-accept na dito yung 0 to 2-year-old. And ito, familiar kayo dito, pre-kinder 1 at pre-kinder 2. Pag 3 years old hanggang 3 years old and 11 months, ina-accept sila as PK1, and kapag naman 4 hanggang 4-year-old and 11 months, yun, ina-accept sila as pre-kinder 2. Pero sa pagkakaalam ko, ina-assess muna sila yung mga tinatanggap nila sa school. So, ina-assess muna yung mga bata. Diba, napapansin niyo mga mommies, sa mga parents na may anak na nasa pre-kinder ngayon, magtataka tayo or ma-amaze talaga na ang hirap ng lesson nila. Pero kayang-kaya nila. So mabibilib ka talaga na paano nasagot ng anak ko to? Paano yan? Diba? Kasi ako sa anak ko is, na-amaze ako eh. Although tinutulungan naman natin sila. Pero nabibilib ako na kaya niyang sagutin yun. Imagine niyo kaya nilang mag-solve ng mathematical problem, mag-comprehend ng sentence, and some of the kids as early as 3 to 4 years old or even 2, they can already read, di ba? So, kaya naman pala. Hindi katulad before, sa curriculum dati, parang ang naalala ko is yung pagbabasa ng oras, yung mga fraction, nung elementary pa yan. Pero ngayon, nagpa-fraction na sila. And time-telling din, di ba? So, ito yung sinasabi ng high quality early education. So, pag mas maaga at maganda na yung foundation, may epekto talaga yon pagdating ng high school hanggang college. Sabi ng UNICEF, because of how quickly children's brain and bodies are growing, particularly in the first 3 years of life, the experiences they have can have lifelong effects. As I have always mentioned this mostly in my vlog, na meron talagang epekto kung anong yung na-expose natin sa mga bata, lalo na sa mga 0 to 3 years old, kung ano yung pinapakain natin sa kanila, paano natin sila ini-stimulate, gadget exposure, school material exposure, yung mga laruan niya, educational ba, meron pong epekto yon sa cognitive development ng isang bata. At isa sa mga experience na makakatulong para maganda yung kanyang brain development is high quality early childhood education care. At ang sabi ng UNICEF, malaki po ang tulong nito lalo na sa mga high-risk individual. So sino-sino yung mga to? Poverty. Yung mga kabilang sa mahirap na pamilya. Bakit? Kasi according din sa mahabang pag-aaral, sila yung kadalasan na nagkakaroon ng learning delays, medyo nahuhuli sa klase, and sa katagagalan, sila yung madalas na nakaka-experience na umuulit yung grade, ilang years sa grade 1, grade 2, grade 3, or worse, hindi makapag-graduate ng high school. So, kapag in-engage po natin yung ating mga anak, as early as possible, sa school, at syempre, with your guidance, we can fill this gap of learning. So, magpunta tayo sa benefits, okay? So, ito yung mga benefits ng mga bata kapag in-engage natin sila agad sa early education, yung high quality early education. They are better prepared for starting school. Siyempre, mas maaga, mas prepared. And, of course, magkakaroon sila ng better cognitive development and more academic skill. So, sa madaling salita, mas matalino, mas magaling sila sa school. Mas maganda yung grade nila. So, parang given na yun, di ba? Long term naman, they achieve higher educational qualification and higher job earning. Sasabihin ng iba, hindi naman, bakit ako matataas yung grade ko, pero ang hirap ko pa rin maghanap ng work. Pero aminin natin, meron talagang mga kumpanya or mga trabaho na ang hinahanap nila ay matataas ang grade, maganda yung
foundation sa school, di ba? Also have reduced likelihood of involvement in the criminal justice system. May content ako nakita na pag daw sobrang talino yung mga nagdo-doktor na mga professional, sila yung nagiging mad scientist. Pero sa movie lang yun, okay? Pero karamihan, di ba? Yung mga maganda yung school foundation, yung mga mas maaga nag-aral, yung maganda yung grades, nag-graduate sila with flying colors, hindi sila napapahamak or hindi sila napapasali sa kung anong kalokohan. So, yun lang naman yung ibig sabihin ng study na to or yung sinasabi ng UNICEF. Pero hindi niya nila lahat. May tulong din siya sa healthy behavior pag matanda na. So, less likely na tinatry yung mga bisyo, yung pagkakaroon or pagtatry ng mga masasamang or bawal na gamot. Hindi siya aggressive sa daan, nag-seatbelt, and of course, had lower rates of natin. So, ano naman yung disadvantage kapag ang bata ay maagang nag-school? Number one, ano pa nga ba? Gastos. Gagastos ka pa rin kahit libre yan. Kahit government yan, kahit charity, gagastos ka pa din. Siyempre sa uniform, sa sapatos, ano pa, baon. Kahit walang tuition fee, gagastos ka pa rin. Number two, SEPANGS, separation, anxiety, and emotional stress para sa bata, no? So, hindi lahat pare-pareho yung mga bata. So, some children may experience yung emotional stress. Tsaka, of course, yung separation anxiety sa mga magulang. Pag iniiwan nyo na sila, kahit 2 oras, 3 oras lang. Yung mga ibang bata, nawawala naman katagalan. Pero yung iba, medyo tumatagal. Kaya yung mga tumatagal na nagkakaroon ng separation anxiety, hino-homeschool na lang ng mga ibang parents. So, forcing the child to learn early also leads to behavioral problem daw. So, isa din itong problem na nakita or disadvantage kapag maagang nag-i-school ang baby. So, given the different personalities and temperaments, some children may not be ready to learn early. Siyempre, hindi naman nga pare-pareho lahat. And pressure will lead to disruptive behavior and reluctance to learn. So, ang importante dito, dapat nakikita mong eager to learn ang isang bata. Kahit toddler pa lang yan, malalaman mo naman kung gustong-gusto niyang natututo, kung gusto niya yung school, di ba? The reluctance to learn also occurs due to the abrupt transition from play to structured learning. Siyempre, nung 1 to 2 years old siya, alam niya, laro-laro lang, tapos binigla natin, structured learning na, lesson na talaga siya, tapos hindi pa siya eager to learn, talagang mag-iiba yung behavior niya. Another problem of early child education is incompetent and inexperienced teacher who were not interested in their work and do not treat children properly. So, ito naman ay may kinalaman dun sa education part or dun sa school part. Siyempre, pag nga naman hindi interesado yung teacher mo, walang passion sa pagtuturo sa mga bata, siyempre, malaki po ang epekto nito sa mga bata. A teacher's inappropriate attitude can be detrimental to the child, create fear of adults, problems with socialization, and refusal to study. Another disadvantage is health and safety risk. So, in a shared environment, like example, yung daycare, or let's say CDC na nga pala ngayon, young children are more exposed to illness. Kaya pag, di ba, pag mag-back to school na, or pag nasa school na, pag isa lang dyan yung inuubo, lahat na ng classmate ay inuubo na rin. Additionally, some settings may have lower staff-to-child ratio. So, mas madaming student. So, dapat talaga limited lang, no? At saka dapat well-ventilated yung place, konti lang yung student. Ako, personally, gusto ko 10 lang, 10 to 15, or hanggang 20, sige. Pero pag 30 to 50 na, pag 30 to 50, medyo madami na yan. Kaya, mas kakalat talaga yung sakit, kahit isa lang sa kanila ay may sakit. So, sana ay mag-hire pa ng mas madaming teacher or staff kapag ganito, pag marami na yung student. Another disadvantage is yung tinatawag nating premature schooling. So, some children may not be emotionally or physically ready for structured, formal learning, potentially fostering a dislike for school early. Ito yung sinasabi natin, pota magsawa, yan kabampangan. Baka magsawa siya kakaaral.
Pero hindi lahat ng bata ay ganon. Ito yung mga sinasabi nilang disadvantage lang. Baka ganon yung mangyari. Given the benefits and the disadvantage, ano naman yung take ko as a mommy? Ano ba yung mas madami? Yung benefits at saka yung disadvantage naman nito ay hindi naman sigurado na magkakaroon siya ng premature schooling. Hindi naman yan, syempre yung health and safety risk, edi kung may budget ka, doon ka sa private school para konti lang sila, di ba? Tapos, syempre, kailangan maging healthy si baby, updated yung mga vaccine niya. Ano ba yung mga sinabi dito? O kung nakikitaan mo na hindi siya eager to learn, then stop muna. Lalo na kung 3 years old pa lang yan or 2 years old pa lang. Pwede ka namang wag muna siyang pag-aralin. Pwede naman kasi maiwasan yung disadvantage dito. Siyempre kung gagastos ka pero gusto mo naman mag-aral ang bata, gusto din ng bata, then you have to sacrifice. Kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan yung i-budget, yung inyong budget. Pero yung advantage niya, maganda kasi meron siyang long-term advantage or long-term benefit. So, ano yung take ko dito? Kasi problem ko din siya. Pag-aaralin ko ba ng maaga si Gon o hindi? So, si Gib. Pinag-aaral ko ba siya ng maaga? Nung 3 years old siya, nag-try kami ng school trial. So, 2 linggo yon, tinry ko lang kung kaya ko siyang iwan. And nakikita ko sa kanya na eager to learn siya. So, gusto niya talaga yung school. So, ang ginawa namin, 3 years old, di pa namin siya pinapasok talaga. 4 years old nung pumasok siya. And tinanggap naman siya as pre-K2 na agad. So, na-skip niya yung pre-K1. Kasi nga, di ba, ang pre-K1, 3 years old hanggang 3 and 11 months. So, kaya tinanggap na siya as pre-K2 after ng kinder na. At ngayong pasukan, grade 1 na siya. Kaya, ang iniisip ko, ipapasok ko na ba si Gon para sabay na lang sila. Kasi si Gon, 3 years old na siya. So, pwede na siyang maging PK1. At alam na niya yung mga colors, alam na niya yung mga alphabets. At alam ko, mga mommies, kayo din, sa mga mommies na may 3-year-old, alam na rin nila yung mga A, B, C hanggang Z. Marunong na silang mag-recognize ng colors, ng shapes, ng numbers. And socialization, walang problem. Alam nyo, ang take ko dito talaga, depende yan kung ano yung goal mo. Goal mo sa anak mo at of course, for your convenience din. Ako kasi iniisip ko, kaya gusto ko na mag-aral si Gon. Una, para sabay na sila ng kuya niya pumasok. Pangalawa, para pare-pareho kaming wala sa bahay ng umaga. So, for my convenience din. And pangatlo, palagi ko, kaya na niyang pumasok. At pag tinatanong ko si Gon kung gusto na niyang mag-school, wala naman siyang negative reaction. Oo daw, gusto na daw niya. So, palagi ko ay may iwan ko naman siya. Siguro yun lang yung iniisip ko na baka hindi ko siya maiwan, baka umiyak siya, or baka hanapin niya ako agad. Kasi medyo baby pa si Gon, 3 years old pa lang siya, kaka-3 pa lang niya noong January. Siguro yun na lang yung iniisip ko. Pero gusto ko na rin siyang mag-school agad. Again, depende po yan sa goal po ninyo as a parent. So, given the benefits and the disadvantage that I discussed with you, pwede nyo, kayo, anuhin nyo, timbangin po ninyo, ano po yung mas nakakaganda sa bata at sa iyo. Point ko is, may benefits sa bata at convenient po sa inyo. So, yun lang. So, sa mga nakapanood, pwede ko ba malaman kung pinapasok nyo na ba sa school ang inyong mga babies at ilang taon na para malaman ng iba kung ano yung insight po ninyo about dito. So, yun lang.